idol, for today's video, dito naman tayo. May babalikan tayo sa pamilya kung saan na yung binigti ang asawa. So ating babalikan ngayong araw. No? Samahan ninyo ako mga idol. Ito ngayon sa daan. Paulit na nga lang. Maaga pa. Malapit umaga. May grabe na itas. Samahan ninyo ako mga idol. Babalikan natin si ate. Isang ngiti, isang tulong na totoo. Maliit man sa iba, malaking bagay na sa tao. Sa bawat pamilyang natutulungan, may pag-asang muling binubuo. Hindi lang bigay kundi pagmamalasakit, pag-ibig na walang kapalit. Kung sama-sama tayong kikilos, mas marami ang maabot ng tulong. Ito ang Charity Vlog, pag-asa ang dala sa bawat vlog. Dito. Pero yung susi ko pala, nalimutan ko. Bababa na tayo dyan. Babalik na ulit si Jito Bintong dito sa lugar ni dati. Atin muling ano yung ginagawa niya namin. Yan. Samahan po ninyo ako. Ito po yung papunta sa kanilang bahay. Ayan. Ito yung kanilang bahay na. Ayan. So ating tubig ah. Dami niya mga tanim-tanim na gulay. Yung mga gabi pa. Magandang umaga. Tuloy. Yan po sa Quezon. Tuloy po kayo. Ayan si ate. Anong ulit pangalan ni ate? Annabelle. Si ate Annabelle. So, kumusta ate Annabelle? Pwede bang pumasok? Sige lang po. So, may dala pala ako sa iyo. No? Salamat. Ayan. Naubos na ba yung unang dala ko? Hindi pa. Salamat. Meron pa. So, ako bumalik ulit sa iyo para ako sabi ko nga sa iyo, ako babalik. Kaya lang, hindi lang ako nagsasabi kung kailan. So, si ate Annabelle po mga kababayan, siya po yung asawa ay dahilanan daw na inggit lang. So, gusto kong malaman kung talagang yung ba ay yun, dahil lang dun sa inggit. Kaya siya ay pinatay o baka may atrasyo, ganun. Ay, wala po. So, pwede mo ba ulit isa-isa ulit kung paano nagsimula? Kung paano siya nawala? Yung po ay nakipag-inuman lang. Mm-hmm. Pero pinsan ko lang naman po ang mga kasama. Mm-hmm. Bago po nung nag-uwi po siya, nag-iiyak, umuwi po siya madaling araw na. Oo. Bago nung, kasi mag-aalas 3 na din naman po siya umuwi. Kaya sabi niya, punta siya sa kapatid niya. Malapit lang din po ang bahay ng kapatid niya. Pwede bang Ay, hindi na nga po natulog. Ay, pumunta po doon sa kapatid. Hindi ko naman po namalaya na hindi na nakauwi. Bago yung isang pinsan, natawag. Ganang umaga na nga. Sabi ko, wala dito. Tingnan mo dyan. Dyan ata sa kapatid. Bay, nakailang balik na. Saka lang nakita na nakasabit ng patay na. saan nakasabit mismo? Doon sa likod ng bahay lang po namin. Yung din bahay na nandun ka din ng time na yun? Mm, So, ibig sabihin, si kuya ay talagang hindi siya nakahingi ng tulong, ano? hindi. Talagang sadyang sinakal na siya ng lubid. Hindi na nga siya Sa tingin makakasigaw. mo, mga ibang tao ang gumawa sa kanya, 3 po. 3. Tapos yung mga anak mo na panganay, wala din yung time niya? Wala po. Nasa magulang ko. Maliliit pa po sila eh. Panganay ko po nun parang sa 10 taon pa lang. 2014 po.
2014 Ah, siya. 15. 2015. Mm, Nangyari sa bali, ngayon na ko na. Nasa ilang years na? 20? 15? 11. Ay, 11. 11 years. Si kuya po, ang anak niyo po ito. Opo, panganay. Bali, nung time na yun, wala kayong nahingaan ng tulong man lang. Ay, wala po. Malayo po sa kapitbahay. Parang kon talaga siya, tawag dito, kumbaga dito sa Parang, atin ay ano, linang. mm, Walang wala po. Nandun po katabing bahay kasi na katulad nito. malalayo po. Pero yun, Parang, wala siyang naging atraso about sa ay, wala po. personal. Wala po siyang nagiging atraso. O di Halos kaya, lahat po barkada niya ang mga tao. baka bigla lang siyang may nakaalitan sa inuman. Ay, pinsan ko lang naman po ang kasama. Pero ang gumawa, kilala nyo. Kilala ko po. Kasi ang alam ko doon sa ano, sa binumbiyanan ko at bayaw, ang kasama sa pagpatay, pinsan ko, Pinsan mo din. pinsan kong buo at saka pinsan ng asawa ko din. Parang binayaran lang sila. Kasi may isang amo kami na pag kahit may sakit siya, kahit tinatrangkaso siya, ay pinagtatrabaho siya. Ay nagpaalam siya, ay ayaw kasing pumayag na sabi, kuya, ay ako'y titigil na sa iyo at ganang, Kasi maigpit na. ano, ay gusto kahit tinatrangkaso siya, ay magtatrabaho. Yun din ang nagpapatay sa kanya, kaya sinasabi ko sa inyo, mapira. Parang may kaya. Yung Talagang, amo din. dating amo na inayawan niya at ganang minumura siya ng Parang minumura. maigpit, no? So, kahit siya ay tumarabaho ng tama, sakto. Kasi yung halamanan po kasi niya, hindi na gumanda simula nung umalis yung asawa ko. So, ba't naman pumayag itong pumatay kung kamag-anak mo? Pira. Sa pera. Hindi mahirap. Kaya po pag pera ang pinairan, mga nadidi ko pa yung Ito panganay mo, mga ilang taon? nung namatay po yun. Namatay siya. Ano kung kinamatay naman ang anak mo? Ito po yung panganay ko. Ay, itong lalaki. Yan ngayon po ay ano yan, 26 na. 26. Ngayong August. Siya na ang pinakapanganay mo sa lahat. Opo. May asawa siya, wala? Wala po. Yung pong babae kanina, Yan po ay asawa ng anak ko. na lalaki, asan to mo? Nasa trabaho po, nagniniyog po sila. Niyog. Saka kuprahan sa ano mismo o sa nyugan pa? Sa Nyugan pa? Sa nyugan. So, yun ang trabaho niya. Opo. So, bali ilang anak ang tumutulong sa'yo? Yan lang. Itong isa, may trabaho to, wala? Eh, wala nga po silang trabaho at ganang wala daw materialis. May construction siya. Sa construction siya. Pasalit-salit lang Saan po. siya nagtatrabaho sa construction? Sa Lucena. Kasi na. Nakauwi lang po sila. May So, service yung naman. kababayan, nung binalikan natin si Ate Annabel, dahil gusto natin malaman ang kwento ng kanyang asawa, yung pagkamatay ng asawa. So, yun pala ay parang dahil sa inis o galit, tapos ay may kasama na rin yung hit. Opo. Parang ganun nangyari. Sabi ni Ate, ngayon lang niya sinabi, kamag-anak din daw niya yung mismong gumawa. So, siguro kaya nangyaring mahitap na, kumbaga sa salitang Bisaya, ay nahitabot yung ganung sistema. Nakuan siya, dahil nga raw sa pera. Sige. Tapos itong si Kuya, dahil mga kamag-anak, kilala, kampante siguro ang loob. Kaya hindi siya nakahingi man lang ng tulong, sigaw. Kumbaga tiwala siya sa mga kasama niya. So si ate, walang kamalay-malay, ang asawa pala niya nasa likod na daw ng bahay nila. Nakabiti na. Nakabiti na po. Sa palagay mo, mga ilang oras mo pa yun bago malaman? Nung nakita ko pa yun, mag-aalas 6 na po ng umaga. Malamig na siya. Malamig na po. Matigas na, hindi pa naman. Hindi pa po. So mga palagay mga 3 oras, ganun, 2. Mga 2 oras, patatlo. Ganun. Kasi ang tao naman hindi basta-basta matigas pag namatay agad. Huwag lang abutan ng 24 hours kasi talagang doon na yung titigas na talaga yun. Nakakakon yung kwento ng istorya ng buhay ni ate, no? Nakakatakot dahil ay nakaranas siya ng ganun.
yung asawa niya mismo binitay. Wala siyang kamalay-malay nandiyan nasa likod ng bahay. Yung time na yun na sabi mo hanapin, ba't parang bigla mo siyang pinahanap? Ano ba yun parang naramdaman mo lang para ipahanap mo siya? Hindi, kasi po, yung pinsan nung asawa ko, yun na natawag, ay, ano, wala pong may trabaho nga sila May trabaho sila ng umaga na. nung umaga. So hinahanap na siya ng pinsan mo isa. Nagkunwari laang na hinahanap niya na hindi niya alam, pero siya din ang kasama sa pagpatay. Yun din po yung Asan nalaman ko eh. Asan na ito ngayon? Nandiyan lang po, nagtatrabaho din. Taga rito yun eh. Yung pinsan ko naman sa Batangas nakatira. Doon kami noon nakatira dati. Nung Pero yung pinatay. pinsan mo yun, nandito ngayon? Wala. Nasa Batangas po. Batangas na. So grabe yung naranasan ni ate. Parang din yung ganyang istorya ng buhay dahil nga ay kung dati meron tayong vlog na sinunog naman yung asawa dahil din sa trabaho, yun naman kanya pinatay naman dahil din sa trabaho. Pero yung pagpatay ng kanya ay hatol ay bitay. Hinatulan siya ng bitay. Kumbaga parang pinahirapan. Ang mamatay sa bitay kasi ay mahirap. Mas mabuti raw yung namatay ka ng sinaksak ka, pinaril ka, kasi kuryente yun. yung sa iyo ay tinalian ng liig. Tinalian ang liig ng asawa ng ating para mamatay. So, binalikan natin siya mga kababayan para bigyan din natin siya ng grocery. Iwan natin 2 bagyo kanyang bigas saka sinamahan natin ng grocery. So, yan po pala ay galing sa ating sponsor. Si Ma'am Tintin. So parang Danny Koy, hindi ko muna binawasan yung natirang ayuda sa iba naman natin ibibigay. Ito ay galing kay Ma'am Tintin na padala. Ito natin binawas. So maraming salamat sa mga tulad ng tao. Marami tayong bibigay tulad ni ate. Kanina meron naman tayo nakita bagong pamilya. Naglalakad, nagpa-uwi naman sila ng Bicol, ganun din. Humihingi din sila ng tulong sa daan. So nakita ko kanina ng bata. Kaya akin nilapitan. Ito si ate, pinagpunta lang talagang target ko dito sa Pagbilaw. Hindi pa nga ako mawala. Kasi nalimutan ko itanong sa'yo nung nakaraan kung anong lugar to. Ito pala isa ko pa ng Pagbilaw. So umalik po sa unahan pa Ako, diyan nasa. Kaya nga sabi ko ate nung nakaraan na babalik. Pero hindi ko sasabihin kung kailan dahil nga ako'y marami ding pinupuntahan, marami akong iikot. Sabi ko nga ay asahan mo na lang na bigla akong susulpot din sa iyong bahay na bibisitahin kita. So ito po yung bahay nila ate. Maliit nga lang dahil sabi nga daw nila wala naman sila pagpagawa. Kaya sa ako, kayo lang gumawa nitong bahay mo? Opo. Pati itong mga sako. Ikaw na din gumawa. Itong kanilang bubong mga idol ay dahon po ng niyog yan na nilala. Sa Tagalog, nilala. Awan ko sa Bisaya, yung mga Bisaya natin ko dyan, yung tinatahi. Hindi ko po alam kung tawag sa Bisaya. Nalimutan ko, dito kasi ulit ako sa Luzon. Wala na tayo sa Mindanao. Wala tayo sa Luzon ngayon. Yan si ate ang Annabelle yung binalikan. Salamat ate Annabelle, ano? Pinaunlakan mo ulit yung aking pagbalik. Sana sa susunod, balik ko dito, meron pa tayo mas maraming blessing dumating. Sana nga, para kahit pa paano yung makatulong tayo. So ilang anak mo yung nagtatrabaho pala, matanong ko ulit. Yan po, isa lang yung Isa. Tapos yung isa, di ba may asawa to? Opo. Nagtatrabaho din yan. Tatrabaho po, pero may pamilya naman ako. Ito, asan sila nakatira? Ayun po sa kabilang bahay. May sarili silang bahay. Opo. Ang bahay nila, nakatulog na siya sa iyo. So bali, ang kasama mo na lang dito, Yung panganay ko po at saka yung bunso. yung babae nung punta ko dito. 3 na lang kayo dito. 4 po. Yung isa nasa diya sa Tiyohin. Yung sinasabi mo nga sa galaan na punta ko dito. Yung mga kababayan, pakishare po ulit ng video. Kaya natin, sana ay maraming blessing na dumuho sa atin para tayo ay tuloy-tuloy yung mga ginagawa ng ganitong layunin. Sana ay yung pong pag-interview natin kay Ate Annabelle ay hindi po paninira sa kapwa. Yan po ay galing po kay Ate Annabelle mismo yung bintawan ng salita. Yun po ay
nakita niya at saka narinig niya yung mga panahon na nangyari doon sa kanyang asawa. So isipin mo namang namatay yung asawa niya, maliliit pa yung anak niya. So bali talagang ngayon ay wala kang asawa, ano? Wala po. Single mother ka. Opo. Sino tumulong pala sa'yo nung time na na maliliit pa yung anak mo nun? Mama ko po at saka ang kapatid ko. Yun ang nagkukon sa'yo, nagsuporta Opo. para mabuhay yung mga anak mo. Mm. Pero nakapag-aral naman sila lahat. Hindi po. Ilan ang napagtapos mo ng pag-aaral? Wala po. Anong pinaka ng Ayaw nilang pumasok at ganang hirap nga po. Pero nakaapak na eskwelahan. Grade 2. Grade 2. Hanggang grade 2 lang. Hanggang grade 2 lang ang pinakamataas. Ayaw na nilang pumasok. Yung babae, yung dito. Napasok po yung grade 2 yun. Grade 2 din. Kung Sa saka- Bicol po napasok yun. Kung sakasakali, baka yung pala ang aapak ng grade 3. Opo, at saka yung aking nasa Bicol. Oo, kukunin mo. Pag-aralin mo, ti. Para malay mo. One day, siya yung makatulong sa iyo. Kaya nga po. Sabi nga daw ang kabataan ng pag-asa ng bayan, hindi. Ang kabataan ng pag-asa ng magulang. Yan ay kaya pinag-aral mo, inanak mo para tumulong sa iyo. Di ba? Kasi habang maliit siya, ikaw ang tumutulong pagtanda mo, siya naman ang tutulong sa iyo. Kaya pinag-aaral. Sa Bicol napasok po yan. Doon siya. Ba't nandito siya ngayon? Kasama po nung kapatid ko, ihahatid po uli niya doon sa Ay, Bicol. babalik ulit siya ng Bicol pagpasok ka na. So, Opo. parang June 10 pa naman yata ang pasukan, June 8. June 8 po. So, malapit na siyang bumalik. Ano ba ngayon? 24 na yata ngayon. 27. 27. By late na pati ako sa kalendaryo. 27 na pala ngayon. So, yun ate, maraming salamat ulit. Ano? Apa. Hanggang dito lang muna. Si ate po ay naglalaba. Ano po yan? Labahan ninyo o palaban ng kapitbahay? Sa amin po yan. Kumot na lang po yan. So, Tapos medyo ko na yung ano. maliit yung bahay nila dahil nga ay marami sila kaya marami silang damit. Yan po yung kanilang bahay ng idol. Ito yung kanilang kusina. Sisilbing lutuan nila. Ang kagandahan po dito sa Quezon, kahit o may kahoy, gumagamit po sila ng kalan. Sila po ay kagaya din po ng ating mga binablog na manubo o patutubo sa bukid ng Kamindanawan. Pero mapapansin po ninyo ang kanilang kaldero. Hindi po magpapakauling mo. Yan po dahil ay gumagamit po sila ng kalan. Sa atin naman po ng mga vlog dati, talagang gasol, boom. Sabi nga lang, yung kahoy, pinanggagatong kaya medyo makikita natin sa kanila. Marunong sila sa kusina. Bibili sila. So, ayan, si ate Ana, nakaulit tayo na makabalik. So, sana ay makabalik ulit ako, ate. Asahan mo ulit, pero hindi ko sasabihin kung kailan. Opo. Basta once na ako ay mapadaan dito ulit, babalikan kita. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat ulit. At sana po may share po ninyo yung video ni ate Annabel para sa ating tampok video ngayon dito sa kanyang teleserye ng buhay niya. Yung nangyari sa kanya, karanas siya ng mapait sa katotohanan na tinanggalan siya ng asawa sa pamamagitan ng ganung pagpatay. So yun, ang ganda nito lang po. Maraming salamat ulit. Sa bawat hakbang, kabutihan ang dala. Tulong at pag-asa sa lahat ay ibinabahagi niya. Ngiting totoo, pag-ibig na wagas. JP Bentong TV, sa puso'y tapat. JP